Ma'am, anong pangalan nila, ma'am? Roth. Roth. Si ma'am, may kapangalan na si Ma'am Roth Racimo, taga Iloilo siya. Taga Iloilo din po. Taga Iloilo ka rin. Anong apelido mo, ma'am? Aguro. Hagonoy? Aguro. Hagono? Aguro. Hago. Ro. Haguro. Parang ruro. Yan. Ma'am, anong pinakamasakit mo na naging karanasan sa labas ng bansa? Homesick. Homesick. Pinakamasakit na yan para sa'yo. Yung na-homesick ka dahil naalaala mo yung pamilya mo. No? Nung nasa labas ka ng bansa, gustuhin mo man silang makita o tawagan, hindi mo na magawa-gawa kasi malayo sila sa'yo. Tama? Tama po. So masakit po ba yung hindi mo na sila makita sa loob ng ilang buwan? Opo. Okay. So yun lang. Yung ano din po, yung kapag nagkakamali ka po, tapos pinapagalitan ka. Pinapagalitan kayo. Na-expect mo ba na pagdating doon, noon ang gagawin ng employer mo sa'yo? Hindi po. So anong naramdaman mo doon na puro na lang halos araw-araw ginagawa sa'yo? Yung ano po, minsan na-disappoint po, yung parang, minsan parang gusto mo nang umuwi. Kasi po, yung mga gawain kasi doon tsaka dito magkaiba. Magkaiba. Iba. Kasi ibang batas doon, ibang batas dito. Nakaranas ka ba ng pinapahirapan ka sa pagkain? Yung hindi po. Hindi naman. Nakaranas ka ba na laging delayed ang sahod? Hindi po, pero yung walang day off lang po. Walang day off. Tsaka hindi po ako nakakalabas na walang kasama. Nakaranas ka ba na sinasaktan ka? Hindi naman. Pero umiiyak ka nung nangyayari sa'yo. Opo, minsan. Subukan nga umiyak. Hindi ka naman pala nakaranas, no? Ng pananakit, Hindi po. pangmamaltrato. Kasi po bawal naman po yun sa Singapore. Bawal. So maraming salamat. So natapos mo ang 2 taong kontrata? 8 years po. 8 years? May anak ka? Dalawa. May asawa? Hiwalay na po. Hiwalay na. Sir. Hiwalay daw. Hanggang ngayon, wala na. Wala na. Gusto mo pa. Hindi mabigat ang naging karanasan niya. Ma'am, pero mahirap, ma'am. Ikaw nagtatrabaho para sa pamilya. No? Mahirap. So ngayon, anong bansa ka? Singapore pa rin. Singapore pa rin po. Doon pa rin sa employer mo? Hindi na. Alam mo ba, yung pupuntahan mo ng employer ngayon, mas mabait compare sa employer mo. Sana po. Kaya na. So, pero handa ka pa rin. Handa pa rin po. Handa pa rin po. Ma'am, maraming salamat. Paupuin na kita. Kasi ang naging karanasan mo, hindi naman pala gaano mabigat. Thank you, mama. Nakapag-ipon ka pa, ma'am? Nakapag-ipon naman? Oh. Enlistment lang po. Okay. So mayroon pang iba dyan na ilang talagang mabigat na talagang halos mapaiyak siya parang gusto niya tumalon, no? Para matapos lang ang problema. Ma'am, ikaw. Halika dito, ma'am. Huwag kayong mahiya, iiyak. Kung gusto mong umiyak ka. Magdala ka ng panyo. Kung wala kang panyo, bigyan kita dito. May basahan kami dito. Ma'am, sige. Pangalan. Jennifer po. Anong apelido? Escol po. Ha? Iskol. PSCOL. Iskol. Iskol. Grabe naman. Ganun ang pangalan mo. Tanggalin mo ang face mask mo. Baka maiyak. Hindi, okay lang. Umiyak ka. Ano ang naging karanasan mo, ma'am, sa labas naman? Sa anong country ka? Riyadh po. Riyadh! Yan, matindi. Guys, pakinggan natin ang naging karanasan ng mga OFWs pagdating sa Middle East country. Ma'am, anong naging karanasan mo? Unang-una po, pumunta ko doon. Walang inalog na cellphone. Wala akong inalog. Wala kang inalaw ng cellphone. Kasi ang ginawa mo sa Pilipinas, puro cellphone. Wala akong sige. cellphone kasi wala rin po akong pabiling cellphone sa Pilipinas that time. Pagdating ko po doon, in-expect ko ilang 2 dalawa lang po yung alagaan ng bata. Kasi yun lang po yung
Okay. Nanginig. Sige, ma'am. Yung Sige, ma'am. nakadikdik Hayaan mo sa manginig ka naman. mga May bata. rescue naman tayo sa baba. Sige, ma'am. Pagdating ko dun, sir, siyam sila. Siyam. Siyam. Tapos, Tanggalin mo yung ano mo para mamaya. Saka muna ipunas yan pagtutulo ng luha mo. Sige, ma'am. Tuloy, ma'am. siyam person sila, sir, plus ako pang sampu. Tapos, although sanay naman po ako sa gawain pa, hindi naman ako nagre-reklamo. Pero hanggang third floor, tapos malawak yung playground nila. Tapos ako lang po mag-isa. Trabaho ko lahat. Tapos 1 year po, wala akong cellphone. Yung pinoproblema mo talaga cellphone. Doon po kasi, malito po yung anak ko nung Sige, sige, sige. years old that time. Nag-miss ko rin po. Tapos pag makakatawag lang po ako sa kanila pag sahod, Sahod. ibigay ko lang po yung control number. Tapos wala na po, cellphone pa po ng amo ko yung gagamitin ko. Kasi bawal mag-cellphone noon, video noon eh. O, lahat may camera. Tapos, Gumagana naman ito. Gumagana naman ang kamera. opo, gumagana. Pagdating ng fasting, Ramadan, fasting din po ako. anong naramdaman mo? Kumakain ka, bawal kumain. Nanahulog pagkain. Nagtatago ka. Nakit ko sa kwarto ko. Inakyat mo, hindi mo pinapakita. Opo. Kasi pag hindi ka kakain, anong mangyari? Magugutom ako. Magugutom ka. Makakagalaw na Oh, ako. halata doon sa katawan mo, ayaw mo magutom. Tama. Ganun yung mga OFW. Ibig sabihin, madiskarte ito. So ngayon, anong nangyari? Homesick, tapos niliban ko na lang po yung sarili ko. Gumawa ko ng diary na puno ko yung notebook na dala-dala ko. Kasi wala po cellphone. Yun lang. Nakaranas ka ba ng pagmamaltrato? Hindi naman. Hindi naman po. Yung amo kong matanda, naguhubad sa harapan Oh, ko. yan ang magandang kwento. Tapos, guys, Hindi ko na po pinapansin kasi anong nakita mo nung nagubad siya? whole body. Ha? Whole body. Yun. Naghubad siya anong pakay? Nainitan? Hindi naman po. Tatakbo po ako syempre. Tatakbo ko doon sa kwarto ng madam ko. Tapos pagagalitan siya. Pinagalitan siya. naman na po siya kaya hindi ko po binibigyan ng mali siya. Okay. Hinayaan mo lang maghubad. Kaya wala. Tawagan ko yung anak niya. Sabi ko na si Baba, bakit ganun? Tapos pupunta sila. Wala namang diferensya sa utak yung ano. Meron naman kasi pag di po siya nakakainom ng gamot, nawawala siya sa sarili niya. Kaya siya naghubad. Siguro nainitan. Siguro Kasi sobrang init doon sa pagdating sa Middle East 40 country. degrees that time siguro nag-ubad. 76. Tapos mag-aalok siya ng pera, mga bandel-bandel na pera. So, tinanggap mo naman. Hindi po. Hindi mo. Andun po si Mama. Sabi ko, Mama, si Baba nagbibigay ng pera. Ano sabi niya? Bakit? Les, sorry po. Sabi ganun sa'yo. Kaya, tiwala naman po yung mga anak. Yung asawa niya na babae, hindi ka naman nakaranas ng Hindi po. Mabait naman po si Mama. puro bait. Hindi ka naman, hindi sinasaktan ha. Hindi. Laging updated naman ang sahod. Wala pala tong problema. Umupo ka na. Ma'am, thank you. Sa ganong problema lang, iiyak ka. Yung wala kang cellphone. Magklase ito. Yung gusto ko yung mga pinapasok talaga doon sa loob ng room. Katulad ng karang araw dito. Namatay sa loob ng tubo. Dalawa sila. Oo. Yun. Tapos yung nare-rape, ng mga ganun, ng mga karanasan, yun. Pero salamat ma'am. Wala kang naging karanasan na mabigat doon. No? Wala. O sa mga last one, mayroon? Wala na? Wala. So itago mo na kung ayaw mo. Ma'am, thank you. Ano parang para no? Cool. Ano 'to yun? Ano nga pangalan mo? Jennifer po. Jennifer. Okay. So ngayon, nakita nyo, pero hindi na kailangan na abain pa natin ang kwento kasi wala naman talagang hindi magandang nangyari siya doon. Mabait pa rin ang employer mo. Ma'am, swerte ka. Sigurado ka, pagbalik mo ngayon, okay ka pa rin doon? Inshallah, sir. Inshallah. Okay. Ganun po. Totoong pangyayari. Sa mga kalalakihan, meron? Yung nangyari sa Pilipinas. Wala? Ma'am, may asawa ka pa rin. Dumating po ako. Ang tanong ko, may asawa ka? Namatay na. Namatay. Bakit namatay? Nasa flight po ako noon, nasa hospital po siya. Okay. May sakit. May sakit. Swerte mo, ma'am. May naitulong, financial? Wala? Wala. Yung gobyerno? Wala. Kasi labas naman ang gobyerno doon. Pero ngayon pa lang, may makatulong na sa inyo. Pag oras na may nangyari, no? Sa iyo sa labas sa mansa, may makatulong. Yung PhilHealth,
Mayroon. No? PhilHealth po kayo, ma'am, no? Pero tapusin ko muna 5 minutes. 5 minutes. Yan po yung mga totoong nangyayari sa labas ng bansa. So, mabuti